Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Super Typhoon Goring. Si Super Typhoon Goring nga po ay posible nga po mamaya ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, pero yung extension ng kanyang kaulapan at kanyang diametro ay nakakaapekto pa rin sa western section ng Northern Luzon. Asahan pa rin po natin yung mga pagbugso ng hangin at pag-ulan dyan sa may parte ng Ilocos region at ng extreme Northern Luzon. Patuloy nga rin po nitong hinahatak yung ating habagat na posibleng nagdadala ng pag-ulan sa may Palawan, Metro Manila at ilang bahagi ng western section ng ating Visayas. At breaking news na nga po, nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Hana, na ngayon nga po ay isa pa rin ganap na tropical storm category na tinataglay nga po yung 85 km per hour na lakas. At ito nga po ay mababa naman ng tsansa na magkaroon ng landfall scenario sa ating bansa at posible rin po yan lumabas patungo po sa may parte ng China. At tayo naman sa ating advanced weather ng European Center, magkakaroon muli tayo ng posibleng panibagong bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa ang tsansa ng landfall scenario dahil posibleng umangat ito patungo ng Japan. At magkakaroon din po tayo ng posibleng panibagong bagyo dito nga po sa western section naman ng ating bansa. Dito nga po sa mas malapitan na sumyo ng ating satellite image, asahan natin makakaranas pa rin ng mga pabugso-bugso ng hangin ng pagulang ang Itbay at Batanes, Basco Batanes, Calayan, Cagayan, Babuyan Island. Dito nga po sa may parte ng Apari, Cagayan, Claveria, Pagudpud, Lawag. Dito po sa may Bigan, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Maging dito nga po sa may parte ng Candon. Maging dito naman po sa may parte ng Baguio, magkakaroon din tayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan na may pagbugso ng hangin. Maging dito nga po sa may parte ng La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac. May mga isolated rain shower naman po tayo dito sa Ilagan, Inchangue, Nagtipunan, sa may San Miguel, Metro Manila, at maging dito nga po sa may Lubang. Asahan naman natin na magiging maganda na lagay ng panahon dito sa may parte ng Batangas, Calamba, dito sa Mindoro Provinces. Asahan na lamang natin yung mga isolated rain shower. Dito naman po sa may parte ng Palawan, asahan natin magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan sa may Puerto Princesa, sa may Nara at Batarasa. Magiging maganda naman lagay ng panahon ng Visayas at Mindanao. Asahan na lamang po natin yung mga isolated rain shower and localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, mamaya nga po ay tuluyan ng lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Goring. At bukas nga po ay posibleng lalabas na rin ng gabi itong si Tropical Storm Hana. At ito nga po ay isa rin sa magiging main factor nahahatak po yan ng ating habagat. Pagpasok naman po ng September 1, ito nga po yung panibagong sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 2, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil po sa ating habagat. Mapapansin nga po natin, nahahatake ng panibagong sama ng panahon itong habagat, at meron ding isa pang sama ng panahon na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at patungo naman po ito sa may karagatan ng Japan. Pagdating naman po ng September 3, ito nga po ay posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng September 4, magkakaroon po tayo ng possible low pressure area dito sa western section ng ating bansa. At pagdating naman po ng September 5, tuloy-tuloy po makakaranas po tayo ng pag-ulan lalong-lalo na po dito sa western section ng Luzon dahil nga po dito sa panibagong sama ng panahon. Pagdating naman po ng September 6, ito nga po ay posibleng maging isang ganap na bagyo. At mapapansin nga natin na yung pinakasentro niyan ay posibleng nasa far line po natin.
at may posibilidad na ito pumasok at lalabas din po kagad. Pero asahan pa rin po natin na yung mga pagulan na mararanasan natin dahil nga po sa bagyong ito at sa paglakas ng ating habagat. Pagdating naman po ng September 7, patuloy nga pong lalakas itong nasabing bagyo, pero ito nga po hindi naman maglalandfall sa ating bansa. Ito po palalakasin lamang yung ating habagat na magdudulot ng pagulan sa ating bansa. By September 8, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng pagulan dahil po sa ating habagat, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Kung mapapansin nga po ninyo, halos sa loob at labas ng ating bansa ay nagkakaroon po tayo ng mga low pressure area at mga tropical depression na nabubuo dahil nga po sa mainit pa rin po ang temperatura ng ating karagatan. Inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.